Ayun. Ngayong gabi, tatalakayin natin kung sino ba yung akala nyo bat ang pag-uusapan natin. Hindi bat ang pag-uusapan natin mga partners. Ang pag-uusapan natin, ano ba yung VAT exempt naman? Sino-sino ba ang entitled sa VAT exempt? Ayan. Partner. Yes. At kapatid Randy, ngayong gabi ay talakayin natin kung sino-sino ang mga maaring ma-exempt sa pagbabayad ng VAT at iba pang mga mahalagang impormasyon tungkol sa VAT. At upang ipaliwanag sa atin yan, kapatid Randy, sino kaya mga kasama natin? Go ahead. Ayun. At itong kasama natin ay isang Certified Public Accountant, Operations Manager, at Senior Consultant ng KJ Consult Group Inc. Parang kilala ko kung sino yan. Si Mr. Limuel Mansana. Magandang gabi, Sir Limuel. Magandang gabi, ka-partner na Randy. Ayun. Salamat na naimbita niyo ako dito sa inyong programa. Ito, simulan ko na, Sir Limuel, no? Kasi baka mamaya mag-OT tayo. Sa dami. Ito, first question. Ano ba ang pamantayan para sa VAT exempt dito sa Pilipinas? Okay. So, yung mga nanonood sa atin, familiar sa VAT. Kasi nga, lahat nung binibili natin, mayroong VAT. Pero, may mga provision rin yung ating batas, ang tax code, na nililista dito yung mga items, goods, and services na VAT exempt. So, nandun yan sa ating National Internal Revenue Code, Section 109. So, marami yung nilista nun. A, B, C, D, hanggang JJ. I think more than 30 yung mga nakalista na sinasabi ng batas na exempt kahit anong mangyari. So, ano ba yung mga kasama dito? Common na nakikita natin is yung agricultural food product. So, lahat yan, basta raw materials pa sa hindi pinoproseso. Or walang dinadagdag na value, kaya nga value-added tax. Kapag wala pang nadagdag na value, is exempt yan sa VAT natin.